Hey guys! Long time no see. Matagal ako hindi nakapag-update ng mga ganap dito sa condo kasi na-busy ako na maggawa nung isa ko pang channel dito sa YouTube. So I hope nakasubscribe ka na. So ito yung mga konting updates ko lang dito sa condo. Itong mga nabili ko, hindi to isahan. Usually pag bumili ako para sa bahay, iniipon ko. Tapos naghahanap talaga ako ng mura, maganda. Tsaka yung sakto para sa mga style ko. So, ayan. Yung iba dito from Shopee. And then, yung iba naman, like sa Wilcon, sa Ace Hardware, Shopee. Laki pala. Taguan ng saksakan. Safe naman siya kasi meron namang air vent. Tapos may butas din yan sa gilid. Para to sa extension, bawa sa kusina or sala mo. Tapos octopus wire na siya kasi ang dami nakasaksak. So ito at least aesthetic. So basically gagawin mo dito, maglalagay ka ng extension. Tapos dun na lahat nakasuksok. Pwede mo ilagay dyan ng wire. Iniisip ko dito para dito sa water filter, rice cooker, air fryer, at saka yung electric kettle ko. Kasi minsan talaga ang dami nakasaksak dito. Oh, in fairness, ang ganda. So, maliit nga lang yung size niya, pero grabe, sobrang aesthetic. Bagay din dun sa cord box. A container, aesthetic. Ganda nung font pa. So, inisip ko to dito. Kaya lang maliit pala. Yung pump bottle. Pero ito yung disadvantage kapag hindi mo ina-unbox agad. Actually, nakapako na to. Nung nakuha ko siya, same day. Sabi ko, parang yung isa bilog, yung isa naka-dent. Kaya, ayan nga, tama nga, naka-dent siya. Tingnan ko kung kaya ko siyang i-unbend. Sayang. Ayun o, naka-bend kasi. Try ko kung magiging effective. So, ito yung dent. Lagyan ko ng, matabunan ako dito ng hot water. Matunaw. Ay, tunaw nga, shit. Don't try this at home. Hindi pala siya effective. Kita ko kasi sa TikTok, ganun, pag may dent yung diba, yung sasakyan, nilagyan nila mainit na tubig. Eh, bakal nga pala yun. Ito pala ay plastic lang. So, yan, sobrang nag-melt siya, sayang. Para to dun sa isang lababo. Next item, sana naman hindi naka-bend. Buti naman ito, naka-box. Yung mga tissue box ko dito, hindi siya clear. So, minsan hindi ko alam, wala na palang laman. Tapos, pag kailangan mo, diba, hindi mo na-refill agad. Paano naman ito binubuksan? Mabasag ko na naman. Makikita mo na agad kung kailangan mo nang bumili ulit ng tissue. Another update, nag-DIY kasi ako ng backsplash dito sa kitchen. Tapos yung naiwang outlet, madilaw, kaya bumili ako ng puti, 550 pesos. Pinapalit ko na lang sa electrician dito sa condo. Try mo nga, kuya, sa sakit. Ayaw ko, baka pumatok. Bakit? Ano ba ito? Opo. Sa sala naman, nagpalit kasi ako ng colors. Dati pink, ganyan. So ngayon naman gusto ko yung medyo earth tones na. So bumili ako ng frame at saka ng picture sa Mandawi Foam. At dahil nag-rent, di naman pwedeng magbutas-butas ng dingding. So gumagamit ako ng ganitong mga 3M hooks. Medyo mahal yung ganito, pero okay naman kasi madikit talaga. Tsaka hindi nagda-damage ng dingding. So tuwing nag-aayos ako ng mga decor, ganyan, tuwing may ginagawa ako, parang playtime para sa mga dogs ko. Kaya, ayan, si Loki, hello daw sa inyo. So ito nga yung picture frame na na-order ko sa Mandawi Foam online kasi wala na siyang stock dun sa store nila mismo. So, akala ko salamin siya, pero magaan lang pala kasi plastic lang. So, okay naman para sa mga hooks. And then, ito yung picture na napili ko. Mas gusto ko yung ganyan lang, yung parang mga earthy, mga light colors, mga beige. So, dahil nga hindi salamin, mas madaling ihang gamit yung mga double side hooks na gagamitin ko kasi hindi mabigat. So, yung nakikita mong butas dito, dyan ang galing dating TV kung napapanood mo yung mga lumang condo serye. So, tinakpan ko lang. Ito naman, nabili ko sa Dapitan Arcade. Medyo paranoid kasi ako. Gusto ko yung mga susi sa bahay, sa sakyan. Lagi ko nakikita in case of emergency. So, dito ko nilagay sa tabi mismo ng pinto para pag kailangan lumabas ng mabilisan at saka hindi ka na naghahanap-hanap kung saan mo nilagay. So, ginamit ko din dyan yung 3M hooks na nabili ko and then andyan lahat ng susi sa bahay.
Balik tayo sa kitchen. Ito medyo matagal ng eyesore para sa akin yung outlet switch. Gusto ko sanang takpan, kaya lang inisip ko for safety dapat mabubuksan-buksan din siya. So meron akong nakita sa Wilcon Depot na sakto yung size and then ginamitan ko ulit ng double-sided hook. Ang natutuwa ako dito, sakto yung size niya so na-open pa din. And then pwede mo siya lagyan ng mga flowers. So parang 2-in-1 na din yung purpose niya. Para ma-block ng konti yung araw tsaka yung alikabok, meron akong sheer na cortina. Na-order ko lang to sa Lazada. 2 pairs na. Nagpalit ako ng color theme sa sala kasi parang 3 years na din simula lumipat ako dito na pink, masyadong pa-girl. So naisip ko maganda din sa mata yung muted colors, mas relaxing, tsaka parang mas inviting yung colors niya. Yung bagong curtain na beige, nabili ko lang to sa SM department store. Naka-sale ata, parang 600 or 550 per panel. Ito namang mga puti nga, ayan, ito lagi yung binibili ko sa Lazada. Nagpapalit din ako kapag medyo faded na. So, yung dating cortinang nakalagay dito nung lumipat ako, yung nakikita nyo lagi, yung color pink na meron siyang shimmer sa gitna. Nabili ko to parang mga 900 pesos per panel. Maganda pa din siya, kaya lang yung nga, nasira yung likod. So, yan, follow mo sa Instagram. So, yung cortina, kapag ganyan, nalukot-lukot, ini-steam ko pa. So, major update na kailangan kong gawin sa bahay. Itabi tong Christmas tree. March na ngayon, so ilang buwan na tong nandito. Ito yung slim type na manipis lang siya. Maganda to pag limited yung space like condo or maliit lang yung sala nyo. Tapos maganda din na itabi mo yung mga boxes na mga binibili mo para pag tabihan time na hindi ka mamroblema kung saan mo ilalagay. Pati yung Christmas lights, pati yung mga ornaments, ayan, tinabi ko lahat ng boxes. Nakaayos na siya pag itatabi ko para next year pag gagamitin ko, hindi na ako maghahanap-hanap. So, per box or per container, magkakasama na din dyan yung mga magkakakulay, like ito lahat ng green. Nabili ko lang itong mga Christmas balls sa Novo, sa May Monumento. Mura lang din kasi doon. Ito lahat ng green. Nakakatuwa lang kapag nag-aayos talaga ako ng bahay. Parang gustong sumali ng mga aso ko. So, nung inusog ko yung upuan, nakita ko si Loki nasa ilalim mismo. Kaya, ayan, hello din daw sa inyo. Si Fluffy, kasama ko din. Kaya lang madalas tulog na siya kasi medyo senior dog na din. So, ito yung isa sa challenge sa pagtabi ng Christmas tree, yung Christmas lights. Kasi diba ang haba niya, tas medyo nakakangawit, ikot-ikot, ganyan. Lalo na pag nagbuhol-buhol pa. So, ang tip ko sa'yo kapag itatabi mo, ayusin mo na para next December, pag gagamitin mo, hindi ka ma-frustrate na buhol-buhol siya. Kumbaga, advance gift mo na sarili mo na nakaayos yung Christmas lights na gagamitin mo. At dahil naitabi mo yung box ng Christmas tree mo, syempre mas matutuwa kang magtabi kasi mayroon kang lalagyan pagkatapos. Yun nga lang, hindi katulad nung bagong bili mo yung Christmas tree mo na talagang dikit-dikit yung mga stem. Ngayon, syempre sparse na siya kasi pinag-hiwa-hiwalay mo, diba, nung ginamit mo para maging bolga siya. So, ganun lang gagawin mo, isa-isahin mo na lang yung mga stem na ibalik, pero medyo masakit yan sa kamay. So, gamit ka na lang ng gloves. Medyo maalikabok din to, lalo na kung katulad ko na March mo na naitabi. So, ilang buwan nag-ipon ng alikabok yan. So, pwede mong i-vacuum muna. Tapos, mag-face mask ka kung medyo may allergy ka sa alikabok. So, ayan, pinagkakasya ko yung dalawa. Dalawang hati kasi itong Christmas tree ko. 7 feet pala yung sukat nito. Tapos, parang mga 2,000 pesos sa SM department store. Sa SM Mega Mall ko nabili. So, ayan, di pa ako makadecide kung anong side yung uunahin ko. Pero, in fairness, nagkasya naman siya. Madami pa akong ibang mga updates at decor na gustong i-share sa'yo. Pero for now, ito lang muna ginawa natin. So I hope nag-enjoy ka at na-relax. Kung gusto mong i-check out yung mga items na pinakita ko, check description box. May mga link dyan. Kung first time mo naman ako napanood, pwede mong i-check out yung iba pang episodes ng Condo Serie. And please don't forget to subscribe to this channel for more videos like this. I'll see you next time. Bye guys!